Meron akong isi-share sa inyo isang lugar sa Visayas, no? Posibleng pinagtataguan ng isa sa malaking kayamanan ng Yamashita Treasure. No? Kaya tutok po kayo, panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang video ito sapagkat napakaganda po itong ating topic na ibabahagi sa inyo. Gandang araw po sa kanilang lahat, mayong adlaw sa inyo ang tanan diha sa Kapisayan ug Kamindanawan. Naimbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo mga Ilocano. May adlaw gid sa inyo tanan dira sa aton mga kauturan sa Bacolod kag Iloilo, no. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic natin pong pag-uusapan ngayon, Yamashita Treasure na naman po. At ito nga ay tungkol po dito sa isang lugar na posibleng pinagbaunan ng napakalaking kayamanan ng Yamashita Treasure. No? Ito po ang ating isi-share sa inyo ngayon kung saang lugar ito. Kaya tutok po kayo, no, hanggang sa matapos. No? Panoorin po ninyo. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, no, buzzers, haters. No, maraming salamat po sa patuloy po ninyong panonood, pagsuporta po sa aking mga videos. No? Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. So tayo na naman po ay mayroon na namang kwento, no, na ibabahagi sa inyo. Ito po ay kwento na posibleng may katotohanan sapagkat may mga source of information na mayroon ngang nakatagong napakalaking kayamanan sa lugar na ito sa Visayas, no? Ito po ang ating pinakamagandang topic na atin pong share sa inyo. Saang lugar ito sa Visayas, no? Kasi malaki ang Visayas. Alam natin na ang mga sundalong Hapon ay nagkalat sa buong bansang Pilipinas, no? At kabilang nga ang Visayas sa napakaraming hukbo ng mga Japanese Imperial Army, no? Diyan sa Leyte, diyan sa Panay, Bacolod, no? Iloilo, Cebu, no? Samar, no? Kahit saang lugar diyan sa Visayas ay halos puno ang lugar na yan ng mga sundalong Japanese Imperial Army, Japanese Imperial Navy, no? Kasama din ng mga hukbong sandatahan ng mga Hapones noong Second World War. So saan sa Visayas ito? Kasi malaki ang Visayas. So pag-uusapan po natin, no, tumbukin natin ito pong Bohol. No? Ito pong Bohol ay mayroon pong tourist spot. Ito po ang tinatawag na The Chocolate Hills. No? Ang mga bundok ng Chocolate Hills ay baunan, no, pinagkalatan ng mga Japanese Imperial Army ng Yamashita Treasure, no? Mga kayamanang nalot mula po sa Southeast Asia. Isa po sa napili ng mga Japanese Imperial Army ang napakagandang tanawin ng Chocolate Hills na pagtaguan ng kanila pong mga daladalang kayamanan sapagkat ito po ay may mga bundok na may mga creeks, no? At higit sa lahat, ito po ay pasyalan, no? At alam ng mga Japanese Imperial Army na ito po ay hindi basta-bastang galawin at napakagandang palatandaan sa kanila pong pagbabalik
sapagkat hindi po ito maaalis, hindi po mawawala ang mga bundok na ito, sapagkat ito po ay pasyalan, no? Hindi pwedeng galawin, hindi pwedeng alisin, at higit sa lahat hindi pwedeng hukayan ng basta-basta, no? Isa po sa pinakamagandang pasyalan o tanawin sa bansang Pilipinas, no? At sa pagbalik nga nila, ito po ay madaling hanapin, no? Madaling tuklasin, madaling puntahan sapagkat pasyalan, no? At makikita nga natin, no? Mapapansin natin na ito pong mga Chocolate Hills ay mayroong mga pormang bundok na parang mga nililok ng mga kamay ng tao, parang ginawa sadya ng tao nung unang panahon, no? Hindi natin alam kung paano nabuo itong mga Chocolate Hills, no? Kasi kung titingnan natin, ito po ay pare-parehas, pantay-pantay na parang nilikha ng hindi kalikasan, parang sadyang ginawa ng mga nilalang lang na tao, no? Pwede siguro, no? Sapagkat nung unang panahon nga, noong time pa ng mga sinauna, no? Pleistocene, yung tinatawag na Ice Age pa, yung mga panahon pa ng mga yelo, no? Na yelo pa ang mga dagat noong unang panahon, buo pa ang mundo, ay mga higanti pa ang mga tao. At hanggang ngayon may makikita pa tayong mga higanti, no? May mga 9-footer, 8-footer. Noong unang panahon may mga 60 feet pa yata yung mga tao, no? May mga matatangkad pa na kasing tangkad ng bundok noong unang panahon. Kaya posible na ang mga bundok na yan ay nagawa nga ng mga tao, no? Yan ay dagdag na lang natin sa atin pong kaalaman. Posible lang. Pero ito pong Yamashita Treasure ay possible, no? Na mayroon sa Chocolate Hills. Mayroon po tayong mga source of information na nakuhanan na yan nga daw lugar na yan pong mga bundok na yan sa Bohol ay may sikreto, no? Mayroon nga tayong nakita sa Facebook, no, na ito pong Chocolate Hills ay mayroong nag-ooperate na nagyayamashita treasure. Nagkukunwari na maglagay ng mga swimming pool, pasyalan, no? Sa gilid ng bundok o sa gitna ng bundok, napagitnaan ng mga bundok ng Chocolate Hills, no? Ang dami-dami namang lugar na pwedeng lagyan ng mga swimming pool, mga projects, mga housing, no? Bakit doon pa sa kabundukan ng Chocolate Hills, no? Posibleng may tinatarget din ang mga yan, no? So alam na natin yan kung sino-sino po ang mga may interes pagdating po sa larangan po ng Yamashita Treasure, no? Yan po ay may mga authority, mataas ang mga posisyon, no? Yung makakaya lang na mag-treasure sa mga ganyang lugar, no? So yung Chocolate Hills, no, ay mayroon ngang sikreto yan. At yan po ay nasa libro, no, ng mga Japanese Imperial Army na ang mga pasyalan, no, mga old cemeteries, no, mga old church, no, mga creeks, at kabilang yung mga old schools, no. Ilagay na natin yung mga eskwelahan, mga lumang eskwelahan ng mga malalaki, Metro Maynila man, Visayas man, Luzon, Visayas, Mindanao, ay mayroong mga sikreto, no? At marami na po ang mga nakatuklas nito na mga project engineers, no, mga kontraktor ng mga iba't ibang constructions corporation na mga mahihilig sa pagtuklas, no, mga engineer karamihan. So yun po ang ating mai-share lamang sa inyo ngayon tungkol po dito sa Yamashita Treasure, nga sa lugar sa Visayas na isang napakalaking kayamanan itinago ng mga Hapon dyan po sa lugar ng
buhol, no? Mga bulanon diyan sa Chocolate Hills. Magsimula na kayong maghalughog diyan sa lugar ninyo sa kabundukan ng Chocolate Hills. Kasi mayroon talagang nakatagong sikreto sa lugar na yan. Yan lang po ang ating masasabi, no? Sana po ay nag-enjoy na naman tayo, nagkaroon na naman tayo ng idea po, no? Tungkol po sa Yamashita treasure hunting, no? At kung mayroon po tayong pagkakamali, tayo po ay nahingi sa inyo ng pumanhin sapagkat tayo po ay hindi perpekto. Tao lamang na nagkakamali. Hanggang sa sunod po, ito po ang inyong ka-treasure hunter. Kapag tayo po nagsasabi na kapag tayo po ay naghahanap, tiyak na tayo ay makakahanap.